What's up mga gar? Ako si Junel. Sa bidyong to tatalakayin natin yung mortality o bakit nga ba namamatay ang mga manok. At ano yung mga ginawa ko para maiwasan ito. I-share ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga pagkakamali ko para maiwasan nyo na rin kung balak nyo magnegosyo ng paitloging manok. So simulan na natin. Una dyan, syempre kapag nagkasakit yung mga manok natin, maaari silang magka-influenza, bakterya, maaaring bulatihin, stress, maraming pwedeng reason para magkaroon ng sakit ang ating mga manok. So para maiwasan natin na magkasakit ang ating mga manok, ugulayin nating i-monitor sila araw-araw. At kapag may napansin ka na medyo mahina, ihiwalay mo na sila agad. Para naman sa monitoring ng manok, maaaring mapansin mo kapag matamlay ang kanilang mata o hindi normal ang ipot ng manok. Maaaring durog, kulay puti, malabsak, o kulay green, kulay pula. Yun yung mga kulay ng ipot na hindi normal. Sa ganitong senaryo, pag naibukod ko na sila, ginagamot ko na sila para maiwasan natin na makahawa pa sila. Maaari din na kulang sila sa malnutrisyon kung bakit sila nangihina at nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga manok. Sa stress naman, madalas ito mararanasan ng manok lalo na kapag bagong dating pa lang sila sa inyo. Sa aking experience, namatayan ako ng 2 manok nung bago pa lang sila. Stress ang dahilan dahil naninibago sila sa surrounding. Hindi sanay sa ingay, hindi sanay sa tao. Kaya may mga vitamins naman na anti-stress. So pangalawang reason ng stress, kung sanay naman na sila sa kulungan nila o sa bago nilang cage, maari naman na atakin sila ng stress dahil sa change weather. Yung biglang init, biglang ulan. Sa ganitong senaryo, ugaliin mo pa rin gumamit ng mga vitamins. Vitamins kasi para anumang panahon yung maramdaman nila is handa yung katawan nila. So sa madaling salita, kailangan panatilihin natin na malusog ang ating mga manok. Isa pa sa dahilan ng stress nila is yung maling pag-aalaga. Hindi tama ang oras ng pagkain o iba-iba ang oras ng pagkain. Mga maruming inumin. Kapag ka nag-vitamins tayo or ako, ang ginagawa ko, after ng 4 na oras, pinapalitan ko na yung vitamins ng regular water dahil napapanis ang mga vitamins at mga gamot. At syempre, ang malinis na kapaligiran dahil maaaring dyan din magmula ang sakit, ang stress ng manok, mga bulate ng manok, maaaring makuha sa kapaligiran kung marumi ang kapaligiran. Kaya panatilihin nating malinis ang ating mga kulungan. At isa pa sa dahilan kung bakit para mamatay ang ating mga manok, dito sa aking experience, dahil sa aking kulungan. Yes guys, sa kulungan, maling sukat ng kulungan. Kaya dahilan para maaksidente sila, naiipit, napipilay hanggang sa mamatay. Kaya kung gagawa kayo ng DIY na kulungan, siguraduhin yung maayos yung sukat. Hindi masikip ang mga manok, nakakakain sila ng maayos at nakakainom sila ng maayos. At naliliwanagan sila ng maayos pagdating sa mga oras na kailangan mo na silang ilawan. So yun yung isi-share ko sa inyo na isa sa reason ng mortality ko is yung maling sukat ng kulungan. At panghuli, yung tinatawag na cannibalism, yung tinutukan nila yung isa't isa. Actually, yung mga matatandang manok, tutukain niya ng kapwa nila manok kapag may nakikitang dugo. Yes guys, dugo o sugat. Madalas sa puwet to tinutuka. Dahilan para mamatay sila. Sa ganung senaryo, dapat monitor pa din. So kapag may napansin ka na manok na may sugat o may dugo sa puwet nila, ibukod mo na sila agad para maiwasan na natin yung cannibalism. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong sa iyo yung video na to. At kung umabot ka dito, pa-follow naman ako. Ayun lang, maraming salamat. Sana nakatulong. Bye!